ang kainitan ng ating panahon ay dapat mainit din ang ating pagtanggap sa mga salita ng Diyos. Dahil pag hindi kayo mainit, sigurado malamig kayo. Sige po tayo tumayo ang bakit at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Dito po sa Psalms chapter 8 verse 3. Psalms chapter 8 verse 3. When I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon, the stars, which thou hast ordained. So purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat muli Diyos sa pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming purihin, sambahin at nawa sa mga salitang aming marinig ngayong hapon ay kayo po ang maluwalhati at makapagbigay po ng encouragement sa bawat isa po sa amin. Salamat po Diyos sa mga kapatiran na kahit pa init ang panahon o inaantok ay nandito rin po para makinig ng iyong salita. Pangunahan po ang bawat isa sa amin, ang Banal na Espiritu ang magturo sa amin na maunawaan ang mga salita mo na nais mo iparating sa bawat isa po sa amin. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapuna kayo pa rin. At itong ating pag-aralan ngayong hapon ito ay the power of God. So, makita natin yung mga pangaral, yung mga kagabi, kaninang umaga, ay talagang kung titingnan natin ay ginto na po sa atin lahat yun. Kumbaga, wala ka nang hahanapin pa. Talagang mai-enjoy mo na ang paglilingkod dahil nalaman natin na tayo'y pinili before the foundation of the world na hindi siya pumili dahil sa kagwapuhan. Dahil kung kagwapuhan ang pinairal, hindi po ako kasama doon. Baka kayo kasama. Kung sa patangkaran, hindi rin po ako kasama doon. Baka isa po sa inyo kasama. Yun. So kumbaga, wala ako doon sa mga physical nanyo. Kaya ginawa ng Diyos ang pagpili. Ang ginawa ng Diyos yung kanyang sariling pasya, sariling desisyon, kaya siya ay pumili. So napaganda po yung mga aral kanina, no? Talagang tutusin kahit din ako po mag-preach, kaya lang, narito na po ako papipilitan na. Papipilitan na. So doon po sa text, makita po natin, yung tinatawag pong God's power in creation goes beyond the natural universe in which we dwell. So kung titignan natin, yung kapangyarihan ng Diyos ay talaga nagsimula yan sa creation pa lang, no? Makita natin, sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So doon pa lang makikita natin yung power ng Panginoon. Nasa isang sabi niya ay nangyayari. Pero ba kayong sinabi na nangyari? Lord, gusto ko magkaasawa. Pero wala pa Gusto kong apam. Pero minsan limitado po yung ating salita na nangyayari. Minsan maraming sinalita natin hindi nangyayari. Pero dahil nga ang Diyos ay powerful, ay sovereign, powerful, siya ay talagang makapangyarihan sa lahat, kaya makita natin in creation yung kanyang kapangyarihan. Ngayon punta po tayo, all of God's children are created when they are born again to spiritual realm. Kahit sa spiritual creation natin, sa regeneration, ang Diyos ay makapangyarihan. Yun yung rinig natin kanina about regeneration, na the wind blow it. Yun, sa John 3:5. Tingnan nga natin yung verse na yun, no, kapatid. John 3:8 po yun, no? Sabi ni John, sabi doon sa John chapter 3 verse 8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goes. So is everyone that is born of the Spirit. Kaya walang birthday. Hindi mo alam kung kailan na born again ka. Tama. Hindi yung, alam mo, ang birthday ko, 2006. Yun. Linagay mo parang birthday yung born again. Wala kang nakakaalam na yung hangin nga. Hindi natin alam kung kailan darating o aalis Ganun din daw ang pagiging born again. Kasi ang nagbo-born again, hindi naman yung pastor, hindi naman yung preaching, hindi naman yung Bible. Ang nagbo-born again, sabi ng talata ng sa John 1:13, dyan lang po yan. John 1:13, sabi ng verse, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So kung ang Diyos ang nag-born again, kailan yon? Kailan nangyari sa yon? Yon. Nalaman mo ba kung kailan ka na born again? Yung wala makakaalam. Baka nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, born again ka na. Baka paglabas mo, pagkuha mo, born again ka na. Hindi natin alam. So, kasi nga po ang Diyos ang nag-born again, ang Banal na Espiritu. So,
Yung tinatawag pong power ng Panginoon sa regeneration, makita natin doon sa lalo na po doon sa Ephesians 2:1, no? So tingnan natin sa Ephesians 2:1, makita nyo parang pabalik-balik lang yung preaching, no? Kasi nga, ganito ang aral yun eh. Narinig din nyo kagabi, narinig kanina, pangalawa narinig din nyo. Ngayon marinig din nyo ulit. Kasi na, hindi ko nagbabago at palagi dapat marinig natin yung mga aral na dapat nating marinig. Sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 1, sabi ni Paul, "And you had he quickened who were dead and trespasses in sin." At kayo'y binuhay niya. At kayo'y binuhay niya. Sino bumuhay? Hindi ang pastor. Hindi ang gospel. Nang kayo'y mga patay. So, ang patay, pwede ba natin sabihin natin, o mga patay, mabuhay kayo ng sarili nyo. Akatin kayo dito kasi yung iba wala dito. Para dumami kami. Hindi natin pwedeng, wala silang kusa. Kasi wala nga kabuhay-buhay sila. Wala ko talagang kusa. Kasi sabi ng 1 Corinthians 2:14, "The natural man receive not the things of the Spirit of God." Wala ko talaga silang pagtanggap. So ngayon, yung tinatawag po nilang position na ano ang papel namin, ba't nangangaral? So yan, narinig na natin kagabi yun, na ang purpose ay to edify, to prepare, and to comfort yung mga believers na, mga born again na po ang kino-comfort. Kasi paano makukomfort yung patay? Sige nga, punta kayo sa mahal sa buhay nyo, i-comfort nyo, alam mo, pasensya ka na, nung buhay kay, hindi kita na-comfort. Ngayon kita i-comfort, ngayon nasa 6 feet below the belt, 6 feet below the belt, 6 feet below the ground, yun, hindi below the belt. So, para sa buhay ang pangangaral. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship." So sabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Efeso, "Created in Christ Jesus unto good works." So yung mga na-born again, yung mga nakay Kristo, ay dapat papunta doon sa resulta nito ay mabubuting gawa ang ginagawa. Yung dumaluban ng ganito, mabuting gawa, mga kapatid. Amen. Yung hindi ka matulog sa gawain, mabuting gawa. Wala na akong verse na baba, nabangkitan ni Elder Pim. Mabuting gawa yan, kasi pag tinulungan mo ang gawain ng Panginoon, masamang gawa yun. Pero mo sabi doon ang mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. So, sabi doon, "For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them." Yon, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yung pala. Kaya pala tayo ginawa, nilikha, spiritually, na born again, para sa mabubuting gawa. Yon, magbasa ng Bible, mabuting gawa, masama. Mabuti. Manalangin, mabuting gawa. Magbigay, mabuting gawa. Kahit isang bigayan lang, kahit hindi na 10 bigayan. Isang bigayan lang, itudo mo na. Huwag yung konti-unti, sa linggo ito, wala, isa na lang. Mabuting gawa, basta mabuting gawa. Sabi ni Paul sa Galatians, tinan po natin, para sa mabubuting gawa. Galatians chapter 6, verse 9. Yon, ito po. Para makita naman natin. "And let us not be weary in well-doing, pero in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity." Mga kapatid, mayroon pa ba tayong opportunity? Na ano? "Let us do good unto all men, especially unto them who are at the household of faith." Yon. Ang tanong, may pagkakataon pa ba tayong bumuo ng mabuti, mga kapatid? Mayroon pa. Buhay pa tayo eh. Hindi pa naman tayo patay para masabing, wala na akong pagkakataon, pastor. Yon. Ang dami pagkakataon. Pagkagising mo sa umaga, pagkakataon mo na yon eh. Mabuti, pagkatulog mo, hindi ka na magising eh. Talagang wala ka ng pagkakataon. Kaya kapag habang may pagkakataon tayo, mga kapatid, gawin na natin ang the best na makapaglingkod sa Panginoon. Huwag na natin bukas na pastor, mamaya na pastor. Sabi nga, kung magagawa mo ngayon, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi ipapabukas mo pa? Di ba? Bakit? May araw ka pa, may bukas ka pa? May bukas pa. Anong kanunod na yun? Sayang buhay. Yun. Kung huwag mo sabihin may bukas ka pa, kasi di natin alam eh. Sabi ng Panginoon, sinong nakakaalaw ng bukas, yung araw ng bukas? Sapat na araw, ang araw na ito. Yun. Para sa mga, ano yun?
mga pangailangan natin. Gagawin mo, ibigay mo na ang the best. Kasi pag tulog mo, di mo alam kung makigising pa tayo. Kaya ako, pag umalis sa Cavite, sabi ko, Mrs., di ko alam kung makakabalik pa ako. Kaya si Elder Bini na, parang na ano eh. Kasi pag umalis ako, nagkikis ako kay Mrs. Sweetheart, babay muna. Sabi niya, papauwiin ko muna ang Mrs. ko. Kasi di ko nga alam kung makakabalik pa ako kasi di natin alam paglabas ng bahay natin. So, punta po tayo sa sunod mga kapatid. Sabi po dito, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat talagang ano sa atin, yung new creature natin, yung pagiging born again, pagiging mananampalataya. Yung new creature, yung pagiging born again natin yon. Dalawa po ang pagkatao natin pag tayo born again na, yung natural man at yung spiritual man. Kaya minsan, di ba, yung hindi mo minsan gusto mong magbasa, pero parang ayaw mong magbasa. Sinong nagpipigil sa iyo na hindi magbasa? Yung natural man mo, yung flesh within us. Yung tatlo po yung kalaban natin. The world around us, Satan against us, and the flesh within us. At sino po yung number 1 kalaban natin? Ituturo mo na naman si Satanas. Sabi nito, hoy, hindi ako yan. Flesh within us ho talaga. Kasi ikaw yun eh. Kaya minsan gusto mong dumalo, pero inaantok. Gusto mong magbigay, pero ang daming Judith. Diba? Gusto mong magbigay ng pambubong, pero unahin ko muna yung bahay ko. Diba? Maraming struggle eh. Flesh within us ho talaga eh. So, pairalin po natin yung new creature natin na talagang spiritual unahin natin. Seek you first the kingdom of God in His righteousness. Siguro sa ulo natin, sige nga, walang tinginan sa Bible mga kapatid. Lahat po tayo. Yung hindi maka-memorize, tatayo po dito sa harap. Sige nga, but seek you first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. So ano yung priority natin? Yung church, the kingdom of God. Yung pattern. Natutunan ko po ito kay Elder Rene. The priority, the pattern. So, talaga grabe ano. Kaya kailangan makinig kayo sa pastor. Makinig kayo sa kapwa pastor. Kasi matutunan din tayo. Ano yung priority natin? The kingdom of God. Yung church, yung iglesia. Hindi sekundaryo na lang yung pamilya mo, yung asawa mo, yung sino man. Priority natin, the kingdom of God. Kasi ang asawa mo, kukunin din ni Lord yan eh. Marami nga sa amin, wala nang asawa, napunta na sa ibang pinto eh. Hindi ko niwa ni Lord, pero napunta sa ibang pinto. So marami yung pangyayari na hindi nawala, na kinuha ni Lord, nawala dahil napunta sa ibang dimension ng bahay. So yun ang napakasakit. Kaya huwag tayong ang greatest at pinakamataas na pagmamahal natin mga kapatid, hindi natin ibibigay sa tao, hindi natin ibibigay sa material, ibibigay natin ang the best na pag-ibig sa Diyos. Amen. The greatest love. Ano po yun? Love God above all. With all your heart, with all your soul, and with all your strength. Hindi yung sa boyfriend, hindi sa girlfriend, hindi sa asawa. Alam mo mahal, pag nawala ka, magpapakamatay na rin ako. Alam mo? Parang yung asawa mo nagbigay ng buhay sa'yo eh. Wala pa yung asawa mo, tao ka na! Kasi yun ang unang nangyari sa buhay ko nung binirik ako ng girlfriend ko. Hindi ko alam kung dahil sa malit ako, kasi may naligaw sa'yo matangkat, ayun na siguro. Pero masakit. Pero sabi ng nanay ko, sino ba yung girlfriend mo? Wala pa siya, nandito na kami. Sino nagpaaral sa'yo? Sino ang ganito? Parang kinonsensya ako ng nanay. Oo nga, no? Yun. Ang dami mo ba dyan, tapos magpapakamatay ka? Yun. So, ibig sabihin lang, kapatid, pag nagmahal tayo, huwag nating ibigay ang 100% sa tao, sa material, sa trabaho, o sa negosyo. Dahil yan ay may posibilidad na mawawala. Yun, lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi forever. Ang forever lang talaga ang Diyos. Na hindi, nagsabi siya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kaya yung mga walang iniwan ng asawa, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo, nandiyan ang Diyos. Napakalay mo, isang araw, ito na, in perfect time, in His time. Nandiyan na pala yung
iyong amam. Yung isang kapatid na namin, talaga gano'n eh. So, the power of God. So, mga kapatid, the power of God is necessary in the giving of eternal life. Yung makita natin sa panahon ng ating Panginoon, ito ang debate talaga dito, yung John 17. Yun, dito, nung nagtatrabaho ako sa Makati, yung sa insurance, ang mga nandun, Iglesia, Jehovah, El Shaddai, Dating Daan, Katoliko, Baptist, Adyael, ang magkakampi, Baptist, El Shaddai, Katoliko, Dating Daan, ang kakampi, Jehovah sa Iglesia. Ang gagaling nila. Nag-aaral pa kami ng Bible School ni Elder Bim, kainitan pa namin. Ito po talaga yung kontrobersyal na talagang John 17. Pero sa atin, ito po ay ginintuan. Ito po ay, kumbaga, treasure po sa atin. Bakit? Sabi po dito, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. So, makita natin na binigyan ng buhay na walang hanggan, nino po ng ating Panginoon, yung lahat ang ibinigay sa Kanya. Sinong nagbigay sa Kanya? Ang Panginoon, ang Kanyang Ama. Saan natin mababasa yon? John 6:37. Tinan po natin mga kapatid. Yun, tsaga lang. Magbuka lang po kayo. Huwag nyo kayong tingin sa akin. Magsasawa po kayo sa mukha ko. Kasi marami nung nagsawa sa mukha ko. Magbasa po kayo ng Biblia. Amen. Dahil kung pagmumukha ko lang ito, mauumay kayo. Sabi doon, all that the Father give it me shall come to me, and him that cometh to me, I will no wise cast out. Sunod po natin, verse 38. For I came down from heaven. Saan daw galing yung si Kristo? Heaven. Hindi siya galing sa ilalim. Yun. Talo na po sila dyan. For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. So, verse 39. And this is the Father's will. May kalooban ba yung Ama, mga kapatid? Which had sent me, that of all He had given me, I should lose nothing, but should raise it up against at the last day. So lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo ay hindi niya iwawala. Anong gagawin ng Panginoon? Ibabagon niya sa huling araw. Lahat. Walang matitira doon. Ay, isa. Hindi. Lahat po ang ibinigay. Kaya makita po natin yung aral na ito ay talagang magsasabi mo na talagang mapahalad po tayo eh. I-enjoy mo na lang ang paglilingkod dahil isa po tayo sa ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Kristo. So sunod po, the power of God is present when God called minister, preacher, the gospel to God's waiting, seeking people. Yun, kahit sa mga pastor. Itong pastor ha, hindi yung pastoran. Hindi yung mukhang pastor. Naku, nakakurbata, kaya nga, hindi ako nagkurbata eh. Baka mapagkabalag Jehovah. Pero pag nagsabi si Elder Elder, mag-kurbata tayo kahit mainit. Ito mo kurbata, required yun. Di ba? Kasi sabi na nga first Corinthians 4:2, it is required. Pag ni-required, sundin mo. Ay, hindi naman sinagsabi si Elder na mag-kurbata eh. Ito mo, pwede ko pang alisin itong butones eh. Pero makita natin na kahit sa mga totoong lingkod ng Diyos, ay present yung power ng Panginoon. Kahit si Apostle Paul, kung titignan natin yung pagkatawag sa kanya, sino ba si Apostle Paul? Kung tayo ang mag-judge sa kanya, papasa ba siya sa pastor? Hindi siya papasa kung tayo ang mag-judge sa kanya. Yun, persecutor. Basahin nga natin yung ginawa niya para garutihin din natin siya pag nakita natin. Sa Acts chapter 8, tingnan natin kung anong ginawa ni Apostle Paul. Bakit siya pinili ng Panginoon? Tingnan natin, Acts 1:8. Sabi doon, and Saul was concerning unto his death, and at the time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Verse 2, and the both men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Verse 3, as for Saul, ito, siya yun, Paul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Yung nagtrabaho ni Apostle Paul. Yun. Pero anong nangyari mga kapatid? After nung ginagawa niyang ito, sa chapter 9, tingnan po natin. Acts chapter 9.
yung himala ng Diyos nangyari kay Paul. Kaya Acts 9, simula natin sa verse 1, "In Saul, yet breaking out of threatenings and slaughter against the disciples." Slaughter ang ginamit. Sa Tagalog, datapat si Saulo na sumisinakbo pa ang mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote, and desired of him letters to Damascus, to synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Ganun katindi yung pagnanasa ni Apostol Pablo na yung iglesia ng Diyos ay puksain. Kung sa panahon natin ito, mga kapatid, at nandiyan na nga yung mga mamumuksa, may dadalo pa ba dito, mga kapatid? Ilang pastor kaya ang matitira dito? Nandiyan na po, namumuksa na po, at kakalat ka rin lahat ng madatan dito. Elder Bene, mga natin ka pa ba dito? Uy na! Nakakatakot na yun, di ba? Ito sila, ito si Apostol Pablo. Slaughter ang ginamit, talagang kinakaladkad yung mga membro ng iglesia para puksain. Pero tingnan po natin in verse 3. "And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?" Yun, may nagsalita. Alam mo, mamamatay tao, may nagsalita sa kanya. Samantalang yung mga tayo, wala naman nagsasalita sa atin, di ba? Ay, ito si mamamatay tao. Bakit siya pa? Naghintay ko nga may marinig akong tinig kagabi. Pero wala. Bakit to? Kaya mabaya, papaliwanag ko. Pero si Saul, mga kapatid, tinan mo natin. Sabi dito, "And he fell to the earth and heard the voice, Persecutest thou me?" Verse 5, "And he said, Who art thou, Lord?" Yun. Kasi hindi naman kilala niya ang Panginoon eh. And the Lord said, "I am Jesus whom thou persecutest, it has hard for thee to kick against the pricks." At kung babasahin natin na ang buong chapter Acts na ito, na 9, makita natin yung biyaya ng Panginoon kay Apostol na Pablo. Yun. Na yung nakaraan niya, hindi naman ka tanggap-tanggap para maging pastor. May kinala ba kayong pagbumuka pa lang, hindi, pastor ba yan? Parang hindi naman. Ang tao mahilig sa, ang tawag doon, judgmental. Yun, ganun, parang, hindi, ito mang pastor yan. Hindi naman bagay. Yun. So, ganun ang tao, pero ang Diyos, nung pinili si David sa lumang tipan, di ba? Na pumunta na nga yung sino bang propeta, Samuel, di ba? Samuel po yan, no? Nakita niya, yung mga kapatid niya, mga soldier yun eh. Talagang matipuno, parang si Mac, saka si Aaron. Pero sabi ng Lord wala dyan. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin, saan po? Sa puso. Yun. At siyempre siya yung nagpili. So, ano lang po yan. So, makita lang natin yung himalang nangyari kay Apostol na Pablo. Nasabi doon, sa verse 1 Thessalonians 1:5, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men were among you for your sake." Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin. Sabi ni Apostol Pablo, ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Yon, ito po yung ibig sabihin lang mga kapatid, na yung pangangaralan natin, hindi na ho patay. Dapat talaga buhay espiritual. Dahil kami naghahanap hindi patay kapag naghahayo. Naniwala po tayo, biblical evangelism. Yun. Pag sinabi biblical evangelism, mangangaral kami doon sa mga buhay na. Yun. May mga pastor, mangangaral mga kapatid, pupunta po tayo sa subdivision ito. Mayayaman po ang nakatira dito. Pag kayo'y may nasoul win na isa, ang sweldo niyan ay 1 milyon. Magkano ang tax ng 1 milyon, mga kapatid? 100,000. Baka isa ka lang. Buhay na. 10% do sa naka-win. Plus offering pa. So ganun po ang mindset namin noon. Kaya ako na-assign po sa na-assign po ako doon sa kina brother squatter. Sabi ko, Lord, ba't dito ako sa squatter ko dinala? Walang mga pera dito.
May mga nasa sa Makati. Yun, anong biyaya ng Diyos? Wala silang nasulwin. So yun ang mindset namin nun. Mapunta ka doon sa mga mayayaman para malaki ang offering. Pero sa atin ngayon, kung saan yung opportunity na gustong makinig ng salita ng Diyos, alam natin, buhay na yon spiritually. Amen. Buhay na po, anak na po ng Diyos yun. Right. Kasi kapag hindi